Upang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, nandito na naman tayo para magbigay po ng update sa pag-inspection po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nasalanta ng bagyong Carina, mga kababayan. At ayon pa dito mga kababayan, ilan sa mga lugar nito ay pinuntahan mismo ng ating mahal na Pangulo para tingnan ang sitwasyon ng ating mga kababayan na mga naninirahan sa lugar. Isa na nga dito mga kababayan, ang Mauban Port sa Quezon, nitong July 26, ngayon lang mga kababayan. At isa pa dito mga kababayan, ang covered court ng Mauban, kung saan po makikita po natin dyan mga kababayan na nandun po yung mga kababayan natin nag-evacuation sa covered court sa Mauban, Quezon. At yun ay ang pinuntahan ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. At isa pa dito ang San Mateo, Rizal mga kababayan. Isa sa mga pinuntahan din ng ating mahal na Pangulo para ma-inspection din ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Tapos hinahanap po ng ating mga kababayan ng ating mahal na Pangulo, Hinahanap nila kung saan daw ang ating mahal na Pangulo. So kahapon pa po mga kababayan, nag-iikot na ho ang ating mahal na Pangulo, gusto kasi ng mga anti-Marcos na alam nyo na mga kababayan na yung mga talagang naninira sa ating mahal na Pangulo. Ang gusto kasi ng mga anti-Marcos, yung mga naninira sa ating mahal na Pangulo, di ba? Nung kasagsagan po ng bagyo, hinahanap po nila ang ating mahal na Pangulo. Nasaan daw ang ating mahal na Pangulo? Kasagsagan ng bagyo mga kababayan. Ang gusto kasi mangyari nitong mga anti-Marcos na ito mga kababayan, habang rumaragasa ang baha at ulan, ay nandun din ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Kasi hinahanap nila kasagsagan ng bagyo. Asan daw ang ating mahal na Pangulo? Pwede pa kung itanong nyo, asan ang BP natin? Ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nandoon. Sa ibang bansa. Tumakas. Habang may bagyo dito sa Pilipinas. Yan ang magandang tanong, mga kababayan. Hindi na nandito sa Pilipinas, gumagawa ng paraan at masolusyonan. At matulungan kaagad ang ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Pero inyong mga kababayan, umuulan pa. Nag-iikot ang ating mahal na Pangulo, nakasakay sa 6x. So ayon dito mga kababayan, di ba binanggit po ng ating mahal na Pangulo ang flood control na 5,500 nung kanyang SUNA. So hinahanap po yan ng mga DDS o mga anti-Marcos kung saan daw yan napunta. So alam nyo po mga kababayan, kung titingnan po natin ihambing lang po natin sa ibang bansa. Yung China mga kababayan, mahigit 40,000 ang kanilang flood control. Bakit binaha pa rin sila ng ganun mga kababayan? Mas masobra pa dito sa Pilipinas. Ang Korea, ganun din mga kababayan, mayaman din na bansa yan. Bakit binaha pa rin sila mga kababayan? Kasi hindi natin hawak ang dumarating trahedya dito sa bansa natin. Nakita nyo naman siguro kung gaano karami ang binubuhos na tubig mula sa langit pababa dito sa Pilipinas. Nakita nyo naman, di ba, kung gaano kalakas ang ulan. Kung ang ibang bansa nga, ng mga mayayamang bansa, binabaha, tayo pa kaya? At normal, normal lang dito sa atin dahil taon-taon po may trahedya na nangyayari at may pumapasok na mga bagyo dito sa Pilipinas. Nagkataon lang talaga mga kababayan na dito naman sa Luzon tumama. Diba? At isa pa dyan mga kababayan, alam naman natin, simula nung nagbaha, hindi talaga yan nabahayang inabot ang Senate, ang Senado. Hindi talaga naabot yan ng baha mga kababayan. Ngayon lang nangyari.
naabot ng baha ang Senado. Bakit mga kababayan? Sinisisi ngayon ng ibang mga senador, alam niyo kung ano? Ang reclamation project na yan. Isa sa mga dahilan nagkaroon ng matinding pagbaha dito sa Maynila, mga kababayan. Kasi wala pong mapuntahan ang tubig. Barado pa. Kasi nga may mga reclamation project na sana ay tuloy-tuloy ang paglabas ng tubig dyan sa Manila Bay. Dahil may reclamation project na harangan yan, mga kababayan. Yan ang isa sa mga tinitingnan ngayon ng mga senador. Kung bakit bumaha ng ganito sa Metro Manila. Dahil dyan, mga kababayan. Tapos, yung mga didisit, sinisisi ang ating gobyerno o si PBBM. Nasaan daw ang 5,500 flood control? Alam niyo po mga kababayan, kay Pangulong Duterte, 11,000 din ang kanyang flood control nung panahon niya. Asa na yun mga kababayan? Asa na yun napunta? 'Di ba? Asa na yun napunta mga kababayan? Ibig sabihin, after lang ng termino ni Duterte, wala na yun? Yung 11,000 na flood control na yun? Wala na yun mga kababayan? Kasi, alam nyo po, kayong mga anti-Marcos na mga didisit, ang tinitingnan nyo lang po ay kamalian ng gobyerno. No? Siguro mga kababayan, talagang pinagdadasal yun na may dumating na trahedya dito para isisi sa ating mahal na Pangulo. Ano? No, parang gano'n eh. 'Di ba? Kasi alam niyo po mga kababayan, imbes na magtulungan at magkaisa tayo, sinisisi yung gobyerno. Sinisisi yung gobyerno sa nangyari. Eh alam niyo naman climate change 'yan. Kung saan dumarating 'yan, hindi natin alam 'yan, mga kababayan. Kung saan dumarating dito sa bansa natin 'yan. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, kasalanan ng gobyerno o kasalanan ni PBBM, asa na daw ang 5,000 flood control? Kalokohan naman, ano klase isip yan? Katangahan na yan mga kababayan. No? Kaya mo bang pigilan ng baha? Sinabihan nyo na lang si Kibuloy na ipatigil yung baha. Di ba? Di ba sabi niya naman siya ang Diyos? O ayan, patigil niya yung baha dapat. Alam nyo po mga kababayan, sa lahat ng nating mga kababayan, puna lang kayo ng puna. No? Yung mga anti-Marcos na to, puna lang ng puna kahit naman may ginagawa ang gobyerno. Tulad niyan mga kababayan, nahanap nila si PBBM kung saan daw napupunta. No? Pero hindi nila hinahanap ang kanilang amo na nandoon sa ibang bansa nanood ng concert. Mga kababayan, lumayas habang may bagyo dito sa atin. Dapat yun po ang hanapin nyo. Hindi yung tao nandito po gumagawa ng paraan na matulungan ang mga Pilipino. Ayan po mga kababayan, nakikita na natin kung sino talaga ang maka-Pilipino. Pagdating sa West Philippine Sea, mga teritoryo natin at sa mga Pilipino. Ayaw nila ang ginagawa ni PBBM na pagtulong sa mga mamamayang Pilipino na nangangailangan ng tulong. Bakit? Mga kababayan, naiinggit sila dahil hindi nila nagawa yan dati. At isa pa sa lahat, maka-Pilipino talaga ang ating mahal na Pangulo. Ito po mga kababayan, kung gaano salubungin si PBBM ng mga kababayan natin na nandun sa covered court pagdating ng ating mahal na Pangulo. Panoorin natin mga kababayan. So yan po mga kababayan, panoorin natin dyan sa taas. Ayan. Ayan. Ayan, makikita nyo yan ang ating mahal na Pangulo. Diba? Diba? Naku, dami na naman iiyak yan mga kababayan. Alam nyo po, bawat galaw na lang ng ating mahal na Pangulo, may nakikita yan sila. Ayan. May masasabi na naman sila dyan. Sasabihin na naman yan, nangangampanya. Hindi natatakbo ang ating mahal na Pangulo. No? Hindi natatakbo ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Siya po, ay ginagawa niya ang trabaho. Paglingkod sa bayan ang ginagawa niya. Hindi na po siya yung tatakbo pa nitong darating na eleksyon. Yan o. Pinagbibigyan niya lang po yung mga kababayan na nag-antay doon sa kanya.
Napakabait talaga ng ating mahal na Panginoon. Mula noon hanggang ngayon. Ayan. Diba? Iyak na naman kayo. Kasi kayo sabi ko sa inyo, inggit pikit ko na lang yan Ayan mga ayuda Kaya sabi niyang walang ginagawa ang ating gobyerno. Tingnan nyo, action yan kaagad. Siya pa mismo ang bumababa doon. Pinupuntahan niya yung manasalanta ng bagyo. Yan po mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.